Isabella. Iyon ang unang salitang namutawi sa mga labi ng matandang lalaking nakahiga sa kama. Hindi ito pabulong, hindi rin sigaw. Tila isang alaalang biglang nagising mula sa napakahabang pagkakatulog. Napahinto sa paghinga si Aliana. Ang kamay niyang mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang luma ng bag ay mas lalo pang humigpit. Nakatayo siya sa paanan ng malawak na kama, sa loob ng isang kwartong mas malaki pa sa buong bahay nila. Ang amoy ng mamahaling floor wax at lumang kahoy ay nanunuot sa kanyang ilong. Sa tabi ng kama, ang lalaking kanina pa'y parang estatwang nakatayo ay biglang gumalaw. Si Marco de Villa. Ang sihi. Ang apo. Ang taong magpapasya ng kanyang kapalaran. Nakita ni Ali kung paano nagbago ang anyo nito. Ang kaninang malamig na mga mata ay biglang nag-apoy sa isang emosyong hindi niya mabasa, isang halo ng gulat at galit. Muling gumalaw ang mga labi ni Don Rafael. Ang mga mata nitong kanina iblangko ay ngayon ni nakatuon sa kanya, puno ng isang pananabik na parang tumagos sa kanyang kaluluwa. Isabella D. Kasabay ng pagbigkas sa pangalang iyon ay ang pag-vibrate ng cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang pamilyar na panginginig na nagpadala ng kuryente ng takot sa buong katawan ni Aliana. Hindi niya kailangang tingnan. Alam niyang si Mang Romy iyon ang taong pinagkakautangan nila. Ang boses nito mula sa huling tawag ay parang nakarehistro na sa kanyang isipan, isang bangungot na paulit-ulit na bumabalik. Binibigyan kita ng huling pagkakataon, Aliana. Bukas. Kailangan ko ang pera bukas. Kung hindi, ang nanay mong may sakit ang dadalawin ko. Baka sakaling mas mabilis siyang magbayad kaysa sayo. Napalunok si Ali. Ang banta na iyon ang nagtulak sa kanya na tumayo ngayon dito, sa loob ng Hacienda Paraiso, sa harap ng mga taong hindi niya kilala, pinipilit lunukin ang pride para sa isang trabahong desperado niyang kailangan. Para sa nanay niya. Para sa pamilya niya. Kaya kahit na ang tingin ni Marco de Villa ay parang mga punyal na tumutusok sa kanya, kailangan niyang magpakatatag. Sino ka? Tanong ni Marco, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Binali nito ang katahimikan na bumalot sa silid. Pinilit ni Ali na huwag manginig. Ako po si Aliana Reyes, sir. Ako po yung bagong caregiver na ipinadala ng ahensya. Caregiver, inulit ni Marco ang salita na para bang isa itong katatawanan. Naglakad ito palapit sa kanya, bawat hakbang ay mabigat. Ano ang ginawa mo sa lolo ko? Wala po, sir, mabilis niyang sagot. Kakarating ko lang po. Kagaya niyo. Tinitigan siya ni Marco mula ulo hanggang paa. Pakiramdam ni Ali ay hinuhubaran siya, hindi sa paraang malisyoso, kundi sa paraang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, hinahanap ang bawat kapintasan, bawat kasinungalingan. Nakita niya ang tingin nito na dumapo sa kanyang mga luma ng sapatos at sa kupas na kulay ng kanyang bestida. Nursing graduate ka raw, sabi ni Marco na parang binabasa ang isang listahan ng mga kasalanan. Pero hindi ka kumuha ng board exam, bakit? Naramdaman ni Ali ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Kinailangan ko na pong magtrabaho agad, sir. Dahil sa pamilya ko. Ah, pamilya, sabi ni Marco, may sarkasmo sa tono. Laging yan ang dahilan. Sa sandaling iyon, isang mahinang tunog ang pumukaw sa kanilang atensyon. Ang kamay ni Don Rafael ay dahan-dahang umaangat, nanginginig, nakalahad patungo kay Ali. Isabella, nagbalik ka. Ang boses ng matanda ay mas malinaw na ngayon, puno ng luha at pananabik. Nagbalik ka sa akin. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang tingin niya kay Ali ay nagbago mula sa paghihinala tungo sa purong pagkamuhi. Isang malamig at matalim na pagkamuhi na bumalot sa buong pagkatao ni Ali. Naintindihan na niya. Kaya pala ganito na lang ang tingin sa kanya ng lalaking ito. Ang pagkakahawig niya sa kung sino mang Isabella na ito ay hindi isang pagkakataon sa mata ni Marco de Villa. Isa itong plano. Isang masamang balak. Isang matandang mayordoma ang pumasok sa silid. Sir Marco, nandito na po ang mga gamit ni Miss Aliana. Hindi inalis ni Marco ang tingin niya kay Ali. Para bang sa isang iglap, siya ang naging sentro ng lahat ng problema sa mundo nito. Para bang siya ang multo ng nakaraan na biglang nagkatawang tao para guluhin ang Hacienda Paraiso. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya, hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Amoy na amoy ni Ali ang mamahalin nitong pabango,
isang contrast sa amoy ng takot na nanggagaling sa sarili niya. Ano man ang binabalak mo, bulong nito, ang bawat salita ay may bigat at lamig. Itigil mo na. Hindi ka magtatagumpay dito. Pinanood ni Marco ang pag-alis ng mayordoma, ngunit ang mga mata niya ay nanatiling nakapako kay Aliana Reyes. Ang pangalang Isabela ay umalinggaw sa loob ng opisina ng kanyang isipan, hindi bilang isang matamis na alaala, kundi bilang isang sirena ng alarma na nakabibingi. Hindi ito pwede. Hindi niya hahayaang maulit ang nakaraan. Naalala niya ang isa pang pares ng mga matang kasing linaw at kasing inosente ng kay Aliana, na tumingin sa kanya at nangako ng habang buhay. Mga matang pag-aari ni Katrina. Ang mga mata ring iyon ang walang awang tumalikod sa kanya noong panahong pinakakailangan niya ng kakampi, kapalit ng isang mas magandang alok mula sa kanilang katunggali. Ang aral na iyon ay isinulat sa dugo at pagkabigo. Hindi na siya muling magpapalinlang. Lalo na sa isang babaeng bigla na lang sumulpot, na may mukhang tila hinugot mula sa pinakamalalim na kahinaan ng kanyang lolo. Kinuha niya ang isang piraso ng papel mula sa kanyang desk at nagsimulang magsulat. Ang bawat letra ay madiin, bawat salita ay isang pader na itinatayo niya sa pagitan ng babaeng ito at ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas siya at inabutan si Aliana sa pasilyo, na tila naghihintay ng susunod na utos. Ito, sabi niya, iniabot ang papel. Ang mga batas ng pamamahay na ito habang nandito ka. Nag-aalangang kinuha ito ni Ali. Binasa niya ang nakasulat. Isa, ang trabaho mo ay alagaan ang pisikal na kalusugan ni Don Rafael. Wala nang iba. Bawal ang anumang personal na usapan o pakikipag-ugnayan na hindi konektado sa iyong tungkulin. Dalawa, limitado ang iyong access sa master's bedroom, sa kusina at sa hardin. Ang ibang bahagi ng hacienda ay off-limits. Tatlo, bawal gumamit ng personal na cellphone habang nasa oras ng trabaho, maliban kung emergency. Napatingin sa kanya si Ali, ang mga mata ay maihalong pagkalito at sakit. Sir Marco, naiintindihan ko po, pero paano ko po siya maaalagaan ng maayos kung? Iyon ang mga patakaran, Miss Reyes, putol niya sa sasabihin ito, ang boses ay walang emosyon. Kung hindi mo kayang sundin, malaya kang umalis ngayon din maraming ibang naghihintay na pumalit sa iyo. Nakita niya ang paglunok nito, ang pagsuko sa mga mata nito. Tumango ito ng marahan. Susundin ko po, sir. Mabuti. Tumalikod na siya, ngunit may isang huling bagay siyang idinagdag. At isa pa. Huwag mo nang hahayaang tawagin kanyang Isabela. Itama mo siya sa tuwing gagawin niya iyon. Maliwanag. Hindi niya hinintay ang sagot nito. Naglakad siya palayo, pilit na binubura sa isip niya ang itsura ng dalaga, isang itsurang masyadong mapanganib, masyadong pamilyar. Kinagabihan, habang abala si Marco sa pagbabasa ng mga ulat mula sa kumpanya, isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa silid ng kanyang lolo. Napatakbo siya. Pagbukas niya ng pinto, isang magulong tanawin ang sumalubong sa kanya. Nakatayo si Don Rafael sa gitna ng silid, galit na galit at pinaghahagis ang mga libro mula sa estante. Nasaan siya? Nasaan si Isabela? Itinago niyo siya sa akin, sigaw ng matanda, ang mukha ay namumula sa galit. Ang dalawang katulong ay takot na nakatayo sa isang sulok. Si Ali naman ay nasa harap ng matanda, sinusubukang pakalmahin ito. Don Rafael, kumalma po kayo, sabi ni Ali, ang boses ay malumanay sa kabila ng tensyon. Huwag mo akong tawaging ganyan. Isa ka sa kanila. Isa kang espiya. Akmang hahampasin ng matanda si Ali gamit ang isang makapal na libro nang biglang huminto ang dalaga. Tumayo ito ng tuwid at sa isang iglap nawala ang takot sa mukha nito. At nagsimula itong kumanta. Isang lumang kundiman. Isang himig na pamilyar kay Marco dahil iyon ang kantang laging inaawit ng kanyang lola noong bata pa siya. Sa ugway ng duyan. Ang boses ni Ali ay malambing at puno ng kalungkutan. Tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Ang himig ay pumuno sa silid, dahan-dahang pinapawi ang galit at pinapalitan ito ng isang matamis na alaala. Unti-unting bumaba ang kamay ni Don Rafael. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng isang malalim na kalungkutan. Binitiwan niya ang libro. Elena D. Bulong ng matanda, tinutukoy ang kanyang yumaong asawa.
Ikaw ba yan? Lumapit si Ali at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng matanda. Halika na po, Lolo. Oras na para magpahinga. Si Marco ay nanatiling nakatayo sa may pintuan, hindi makagalaw. Pinanood niya habang inaakay ni Ali ang kanyang lolo pabalik sa kama, na para bang isang batang paslit. Pinanood niya kung paano nito kinumutan ang matanda at hinintay na makatulog bago ito maingat na tumayo. May kung anong kumirot sa dibdib niya, isang paghanga na pilit niyang isinasantabi, isang katanungan na ayaw niyang bigyan ng pansin. Paano? Paano niya nagawa iyon? Ang mga naunang caregiver ay tumatakbo na sa mga ganitong pagkakataon. Pinilit niyang patigasin ang kanyang puso. Magaling siyang umarte, sabi niya sa sarili. Bahagi lahat ito ng kanyang plano. Nang palabas na ng silid si Ali, nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nakita ni Marco ang pagod sa mukha nito. Totoong pagod. Ngunit mabilis din itong napalitan ng formal na ekspresyon. Okay na po si Don Rafael, sir, sabi nito sa mahinang boses. Hindi siya sumagot. Sakto namang dumating ang mayordoma, humahangos. Sir Marco, sabi nito, kararating lang po ni Ma'am Katrina. Ang pangalang Katrina Sandoval ay parang isang anunsyo ng isang paparating na bagyo. Narinig ni Aliana ang pangalan at agad na naramdaman ang pagbabago sa hangin. Kung ang presensya ni Marco de Villa ay isang nagielong pader, ang pagdating ni Katrina ay isang nag-aalab na apoy. Nakatayo si Ali sa isang sulok ng malawak na sala, sinusubukang maging invisible habang pinapanood niya ang pagpasok ng babae. Si Katrina ay ang larawan ng perpeksyon. Ang suot niyang pulang bestida ay tila yakap na yakap sa perpekto niyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng walang kahit isang hiblang naliligaw. Ang bawat galaw niya ay may kasamang kumpiyansa na hindi kailanman mararamdaman ni Ali sa buong buhay niya. Marco, darling, bati ni Katrina, ang boses ay matamis ngunit may diin at hinalikan nito si Marco sa pisngi na parang pag-aari niya ito. Napansin ni Ali ang bahagyang paninigas ng katawan ni Marco. Ngunit isang ngiti, kahit pilit, ang sumilay sa mga labi nito. Katrina, akala ko ay nasa Cebu ka. I moved as by flight. I missed you, sabi ni Katrina, at ang mga mata nito ay lumibot sa paligid, bago tuluyang huminto sa kinatatayuan ni Ali. Tinaasan siya nito ng kilay. And who is this? Pakiramdam ni Ali ay lumiit siya. Ang kanyang simpleng bestida at lumang sapatos ay tila sumisigaw ng kahirapan sa harap ng karangyaan ni Katrina. Siya si Aliana Reyes. Ang bagong caregiver ni Lolo, sagot ni Marco, ang tono ay formal at walang bahid ng anumang koneksyon sa kanya. Ngumiti si Katrina, ngunit hindi umabot sa mga mata nito ang ngiti. Oh, I see. Lumapit ito kay Ali, na parang isang reyna na sinusuri ang isang bagong alipin. It's a very demanding job. Siguraduhin mong gagawin mo ng maayos ang trabaho mo. Opo, ma'am, sagot ni Ali na payuko. Kumuha si Katrina ng isang kopita ng red wine mula sa isang katulong na dumaan. Well, welcome to Hacienda Paraiso, Aliana. At habang sinasabi iyon, aksidente nitong naitabig ang kopita. Ang pulang alak ay tumapon, hindi sa mamahaling sahig na gawa sa Nara, kundi sa puting uniforme ni Ali. Oh my gosh! I'm so sorry, sabi ni Katrina, puno ng peking pag-aalala. Ang clumsy ko talaga. Naramdaman ni Ali ang pag-iinit ng kanyang mukha habang pinagmamasdan ang malaking mansa sa kanyang dibdib. Ang nag-iisang disenteng uniforme na dinala niya. Pasensya ka na, Hija, sabi ni Katrina, ang boses ay bumaba na parang isang sikreto. Pero alam mo na, sa ganitong mga bahay, kailangan mong maging maingat. Things are very expensive here. Mga taong tulad mo dapat alam ninyo ang lugar ninyo. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ali na parang sampal. Mas masakit pa kaysa sa kahihiyan ng natapunang damit. Tumingin siya kay Marco, umaasang makakita ng kahit anong reaksyon, ngunit blanko lang ang mukha nito, na para bang nanonood lang ng isang palabas. Bago pa man siya makasagot, isang sigaw ang narinig nila mula sa itaas. Sigaw ng isang taong nahihirapan. Si Lolo, sigaw ni Marco at mabilis na tumakbo paakyat. Sumunod si Katrina at pagkatapos ng isang saglit na pag-aalangan, tumakbo na rin si Ali. Pagdating nila sa silid, nakita nila si Don Rafael na nanginginig sa kama. Ang balat nito ay maputla ngunit pawis na pawis.
Nang hipuin ni Ali ang noo nito, para siyang napaso sa taas ng lagnat. Tumawag kayo ng doktor, utos ni Marco, ang boses ay puno ng panik. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ali ang takot sa mga mata ng si. Ang kontroladong si Marco de Villa ay nawala, napalitan ng isang apo na natatakot para sa kanyang lolo. Habang si Marco ay abala sa kanyang cellphone at si Katrina ay nakatayong walang magawa sa isang tabi, si Ali naman ay kumilos. Dito, sa sitwasyong ito, hindi siya si Aliana na mahirap at walang kwenta. Dito, siya ang nursing graduate. Kumuha kayo ng bimpo at planggana na may malamig na tubig, bilis, utos niya sa isang katulong na nakatayo sa pinto. At kailangan natin ng thermometer at blood pressure apparatus. Nasa first aid kit ba yan? Napatingin sa kanya si Marco, may pagtataka sa mga mata. Gagawin ko, mabilis na sabi ng mayordoma at umalis. Lumapit si Ali kay Don Rafael. Don Rafael, ako po ito, si Ali. Mataas po ang lagnat ninyo, pero huwag po kayong mag-alala. Bababa rin yan. Ang boses niya ay kalmado at puno ng kasiguraduhan, ang boses na sinanay niyang gamitin sa mga pasyente. Nang dumating ang mga gamit, mabilis niyang kinuhanan ang temperatura at blood pressure ang matanda. Ang lagnat nito ay halos umabot ng 40. Agad niyang binasa ang bimpo at maingat na ipinunas sa noo, liig, at mga braso ng matanda para pababain ang temperatura nito. Pinanood siya ni Marco. Bawat galaw ni Ali ay mabilis, tiyak at propesyonal. Wala nang bakas ng takot o hiya na nakita niya kanina. Sa sandaling iyon, hindi ito ang babaeng pinaghihinalaan niya, kundi isang taong alam na alam ang ginagawa. Nang dumating ang doktor pagkatapos ng halos kalahating oras, naabutan nitong medyo bumaba na ang lagnat ni Don Rafael. Good job, sabi ng doktor kay Ali pagkatapos suriin ang matanda. Ang mabilis mong pag-aksyon ang nakatulong para hindi siya makumbulsyon. You did everything right. Nakahinga ng maluwag si Ali. Nang matapos ang lahat at nailipat na si Don Rafael sa ospital para maobserbahan, naiwan si Ali sa kusina, nakaupo mag-isa, nakatingin sa mansa sa kanyang uniforme. Pagod na pagod siya, hindi lang sa pisikal, kundi sa emosyonal na ring pakikipaglaban. Isang anino ang tumabon sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Marco, may dalang isang tasa ng kape. Tahimik nitong inilapag iyon sa mesa sa harap niya. Nagulat si Ali. Salamat, sabi ni Marco. Ang boses nito ay mahina, halos pabulong. Wala na ang lamig, wala na ang pagbabanta. Ang init ng tasa ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. At ang simpleng salitang iyon, ang salamat na iyon, ay tila musika sa kanyang pandinig. Isang maliit na patak ng pag-asa sa isang dagat ng kawalan ng katiyakan. Ngumiti siya ng bahagya. Wala po yon, sir. Trabaho ko lang po. Ginawa mo lang ang trabaho mo, putol ni Marco, at sa isang iglap, bumalik ang pader sa pagitan nila. Bumalik ang lamig sa mga mata nito. Huwag mong isipin na may kahulugan ito. Ang paghingi ng tawad ni Katrina ay kasing halaga lang ng peking perlas. Alam iyon ni Marco. Narinig na niya ang mga linyang iyon noon, ang mga palusot na binalot sa matatamis na salita. Nasa loob sila ng kanyang opisina sa hacienda, isang silid na puno ng mga libro at amoy ng lumang kahoy. Ang lugar na ito sana ang kanyang santuwaryo, ngunit ang presensya ni Katrina ay ginawa itong isang haula. We were young, Marco. Impulsive, sabi ni Katrina, habang dahan-dahang hinahaplos ang braso niya. Hindi ko pa alam ang tunay na halaga ng mga bagay-bagay noon. Pero ngayon, alam ko na. Ikaw ang mahalaga. Napahigpit ang panga ni Marco. Impulsive. Hindi iyon kapusukan. Iyon ay isang kalkuladong desisyon. Naaalala pa niya ang araw na iyon, hindi sa isang romantikong hardin o sa ilalim ng buwan, kundi sa isang malamig na boardroom. Ang araw na inanunsyo ni Katrina na ang merger ng kanilang mga kumpanya ay hindi na matutuloy dahil nakahanap na siya ng mas magandang alok mula sa pinakamatindi nilang kalaban. This isn't personal, Marco, sabi nito noon, ang mga mata ay walang emosyon. It's just business. Ang mga salitang iyon ay nakatatak sa kanyang isipan, isang paalala na ang tiwala ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Tapos na tayo, Katrina, sabi niya ngayon, ang boses ay matigas. Ang nandito ka ay dahil sa negosyo, hindi dahil sa atin. Huwag nating lokohin ang isa't isa.
Isang saglit na galit ang gumuhit sa mukha ni Katrina bago ito muling napalitan ng isang malungkot na ngiti. Kung iyan ang gusto mong paniwalaan. Iniwan niya si Katrina sa opisina, kailangan niya ng hangin. Habang naglalakad siya sa pasilyo, natanaw niya ang hardin. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya ang isang eksenang gumambala sa kanya nang higit pa sa mga salita ni Katrina. Nakatayo si Aliana Reyes sa tabi ng kanyang lolo na nakaupo sa isang silya. Magkasama silang naglilipat ng isang maliit na halaman sa isang paso. Nakangiti si Don Rafael, isang tunay at payapang ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Marco. May sinasabi si Aliana, at tumatawa ang kanyang lolo na parang isang batang masaya sa kanyang bagong laruan. Isang kirot ang naramdaman ni Marco sa kanyang dibdib. Hindi ito galit. Hindi ito paghihinala. Kundi inggit. Inggit sa kapayapaan na dala ng babaeng iyon sa kanyang lolo. Isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera niya o ng kapangyarihan niya. At iyon ang kinatatakutan niya. Ang mga bagay na hindi nabibili ay ang mga bagay na pinakamadaling makapagnakaw ng puso. Ang alaala ng pagtataksil ni Katrina ay bumalik na parang isang alon, malakas at mapanira. Ang inosenteng ngiti. Ang mga mapagkunwaring salita. Nakikita niya ang lahat ng iyon kay Aliana. O baka iyon ang pinipilit niyang makita. Hindi. Hindi siya pwedeng magkamali. Kailangan niyang protektahan ang kanyang lolo. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Sa isang iglap, ang inggit ay naging galit. Isang determinadong galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Nagmartsa siya patungo sa hardin. Miss Reyes, tawag niya, ang boses ay malamig. Napalingon si Ali, ang ngiti ay unti-unting nawala sa kanyang mga labi nang makita ang ekspresyon ni Marco. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya, ngunit hindi ito isang tanong. Isa itong utos. Nagpaalam si Ali kay Don Rafael at sumunod kay Marco patungo sa isang mas liblib na bahagi ng hasyenda, sa isang pasilyo na natatakpan ng mga baging. Nang makarating sila doon, bigla siyang humarap at ikinulong si Ali sa pagitan ng kanyang mga braso. Itinulak ito ng marahan, ngunit may diin sa pader. Ang likod nito ay tumama sa malamig na bato. Gulat at takot ang gumuhit sa mukha ni Ali. Sir Marco, ano pong? Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib, ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula sa mukha nito. Hindi ko alam kung paano mo nalaman ang tungkol kay Isabela, o kung paano mo nagagawang paikutin ang lolo ko sa iyong mga daliri. Pero titigilan mo na iyan ngayon din. Ang bawat salita ay parang yelo, matalas at nanunuot sa kaluluwa. Ang init ng kanyang hininga ay dumadampi sa pisngi ni Ali, isang intimasya na kabaligtaran ng karahasang nakapaloob sa kanyang mga salita. Lumayo ka sa lolo ko. Naintindihan mo ba? Sabi niya, ang mga mata ay nakatitig ng mariin sa kanya, na para bang sinusunog siya. At lalo ka nang lumayo sa akin. Napayuko si Ali sa una, naramdaman ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bawat akusasyon ay parang isang suntok na hindi niya kayang salagin. Ang kahihiyan, ang takot, ang pakiramdam na siya ang pinakamaliit na tao sa buong mundo, lahat ay bumalot sa kanya. Ngunit may biglang nagbago. Ang alaala ng kanyang inang may sakit, ang bigat ng kanilang utang, ang mapanghamak ng ngiti ni Katrina, at ngayon, ang walang basehang paghusga ng lalaking ito, lahat ay nagsama-sama at naging isang maliit na apoy sa kanyang dibdib. Isang apoy ng pagod. Pagod na sa laging pagyuko, pagod na sa laging pagpapakababa. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita ni Marco sa mga mata ni Aliana Reyes. Hindi pagsuko, kundi isang matatag na dignidad. Tinitigan niya ito pabalik, mata sa mata. Ang panginginig ng kanyang katawan ay huminto. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay nakakuyom sa takot, ay bahagyang lumuwag. Hindi ako katulad ng mga babaeng kilala mo, Sir Marco. Ang boses niya ay mahinahon ngunit matatag, isang patalim na bumaon sa pader na itinayo ni Marco sa paligid ng kanyang puso. Ito'y hindi isang sigaw, ngunit ang katahimikan nito ay mas malakas pa sa anumang ingay. Ang mga salitang binitawan ni Ali sa pasilyo ay nag-iwan ng isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito tapang, kundi isang pagod na pag-amin sa sarili na mayroon siyang halaga, gaano man kaliit. Sa mga sumunod na araw, ang pakiramdam na iyon ang naging kalasag niya.
ginawa niya ang kanyang trabaho ng may dignidad. Inalagaan niya si Don Rafael na unti-unting nagpapakita ng pagbuti. Nagbabasa sila ng mga lumang libro, nag-aalaga ng mga halaman, at minsan, kumakanta siya ng mga lumang kundiman na nagpapakalma sa magulong isipan ng matanda. Sa mga panahong iyon, nakakalimutan niya na siya ay isang bayarang tagapag-alaga lang. Sa mga panahong iyon, siya si Ali. Napansin niyang umiiwas sa kanya si Marco. Hindi na ito nagbibigay ng mga malamig na utos o matatalim na tingin. Isang formal na good morning key o good evening key na lang ang natatanggap niya. Hindi alam ni Ali kung ito ba ay mabuti o masama, ngunit binibigyan siya nito ng espasyong huminga. Ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang nagkakape ang lahat sa malawak na sala, biglang tumayo si Katrina mula sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang perpektong halo ng pag-aalala at pagkataranta. Nawawala ang bracelet ko, anunsyo niya, sapat ang lakas para marinig ng lahat, kabilang na ang mga kasambahay na naghahanda ng merienda. Ang bracelet na bigay pa sa akin ni Mommy. It's a family heirloom. Agad na nagkaroon ng komosyon. Nagsimulang maghanap ang mga katulong sa ilalim ng mga sopa at sa likod ng mga unan. Kailan mo huling nakita, Katrina? Tanong ni Marco na nakatayo sa tabi ng bintana. Kanina lang, bago ako bumaba, sagot ni Katrina, at pagkatapos ay tumingin ito ng diretsyo kay Ali, na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ang tingin nito ay puno ng kahulugan, isang matamis na laso na ipinapainom sa lahat ng nakatingin. Actually, I think nakita ko ito noong dumaan ako sa tapat ng kwarto ni Don Rafael. Baka nalaglag ko doon. Naramdaman ni Ali ang paglamig ng kanyang dugo. Alam niya kung saan patungo ito. Ali, sabi ni Katrina, ang boses ay malambing ngunit puno ng pahiwatig. Can you check your pockets? Baka naman aksidente mong napulot. Lahat ng mga mata ay napunta kay Ali. Ang bawat tingin ay parang isang daliring nakaturo, humuhusga. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ang pagnanais na magpalamon na lang sa lupa. Wala po sa akin, sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig. Ikinapa niya ang kanyang bulsa, kahit alam niyang wala siyang makikita. Si Manang Celia, ang mayordoma, ay lumapit kay Marco, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sir, ano po ang gagawin natin? Tumikim si Marco, ang mukha ay hindi mabasa. Manang, pakicheck na lang ang mga lugar na pinuntahan ni Katrina. At ni. Nag-alinlangan siya, at tingnan niyo na rin ang kwarto ni Miss Reyes. Para lang masigurado. Para matapos na ito. Ang mga salitang kitingnan niyo na rin ang kwarto ni Miss Reyes ay parang isang hatol. Sinundan ni Ali si Manang Celia paakyat sa kanyang maliit na silid. Ang kwarto ng mga katulong. Maliit, simple at malinis. Naroon ang lahat ng kanyang ari-arian, ilang pirasong damit na maayos na nakatupi, isang litrato ng kanyang pamilya, at ang kanyang lumang cellphone. Pasensya ka na, Ali, sabi ni Manang Celia habang binubuksan ang kanyang aparador. Utos lang. Tumango lang si Ali. Pinanood niya habang hinahalughog ng matanda ang kanyang mga gamit. Bawat damit na itaas, bawat sulok na silipin, ay parang isang maliit na paglapastangan sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay hubad na hubad siya, hindi sa pisikal, kundi sa kanyang karangalan. Wala silang nakita gaya ng inaasahan. Nang bumalik sila sa sala, ang tensyon ay mas lalo pang tumindi. Ang mga kasambahay ay nagbubulungan. Nahuli ni Ali ang mga salitang imahirap, desperada, galing sa wala. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. At bigla, isang tila nagulat na sigaw ang narinig nila mula kay Katrina. Oh! Oh my gosh! I found it! Nasa kamay nito ang kanyang sariling handbag. Mula sa loob, kinuha nito ang isang kumikinang na bracelet na gawa sa diamante. Nasa loob lang pala ng bag ko. Siguro noong kinuha ko ang lipstick ko kanina, nalaglag sa loob, sabi ni Katrina, tumatawa na parang walang nangyari. Nako, ang pagkamakakalimutin ko talaga. I'm so sorry for the commotion. Pasensya na sa abala, lalo na sayo, Ali. Ang paghingi nito ng tawad ay mas masakit pa kaysa sa akusasyon. Dahil alam ni Ali at marahil alam ng lahat na isa itong palabas. Ngunit walang makapagsalita. Tumingin si Ali kay Marco, naghahanap ng kahit anong senyales.
Isang kindat. Isang pagtango. Isang tingin na nagsasabing, alam kong hindi mo ginawa iyon. Pero wala. Nakatayo lang si Marco, pinapanood ang lahat. Ang kanyang mukha ay isang blankong pader. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa sa lahat ng bulungan sa silid. At sa katahimikang iyon, naramdaman ni Ali ang huling piraso ng kanyang kalasag na nabasag. Ang pag-asa na baka, kahit konti, ay nakikita siya nito bilang isang tao ay naglaho. Tumalikod si Ali, hindi na makayanan ang mga tingin. Naglakad siya papalayo, pabalik sa kanyang silid, ang tanging lugar kung saan pwede siyang mag-isa. Pagpasok niya sa kwarto, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Doon, sa katahimikan, bumuhos ang kanyang mga luha. Luha ng kahihiyan. Luha ng galit. Luha ng pag-iisa. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa ilalim ng unan. Kailangan niya ng kausap. Kailangan niya ang boses ng kanyang kaibigang si Cheska, o ng kanyang nanay. Ngunit bago pa man niya maidyal ang numero, umilaw ang screen. Isang text message. Mula sa isang numerong hindi nakarehistro, ngunit alam na alam niya kung kanino galing. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang binubuksan ito. Kung hindi ka magbabayad bukas, pamilya mo ang sisingilin ko. Isang palabas. Alam niyang isa lang itong palabas. Nakaupo si Marco sa kanyang opisina, ang katahimikan ng gabi ay binabasag lang ng mahinang tunog ng mga kuliglig sa labas. Masyadong perpekto ang pagkakaarte ni Katrina. Masyadong kalkulado. Ang biglaang pagkawala at ang mas biglaang pagkakahanap sa alahas, ito'y isang laro. Isang laro para ipahiya si Ali at para ipaalala sa lahat kung sino ang reyna sa hasyenda. Ngunit kahit alam niya iyon, may isang bahagi sa kanya na nag-ugat sa pagdududa. Ang mga bulungan ng mga kasambahay. Ang text message na natanggap ni Ali na naging dahilan ng pamumutla nito. Ang pagkakataon. Masyadong maraming pagkakataon. Tinitigan niya ang kanyang cellphone. May isang boses sa kanyang isipan na nagsasabing hayaan na lang. Ngunit may isa pang boses, mas malakas at mas mapait, na sumisigaw. Ang boses na iyon ay may mukha ni Katrina, isang paalala ng kanyang katangahan noon. Alamin mo ang totoo, bulong ng boses. Bago ka muling maging isang tanga. Kinuha niya ang cellphone at nag-dial ng isang numero. It's me, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. May ipapagawa ako sa'yo. Her name is Aliana Reyes. I want to know everything. Utang, pamilya, lahat. I need it tisay tomorrow. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, tumunog ang kanyang cellphone. Isang email mula sa private investigator. Nagpaalam siya sa lahat at nagkulong sa kanyang opisina. Binuksan niya ang attachment. Isang folder na puno ng mga dokumento. Mga bank statement. Mga promissory note. At sa pinakaunang pahina, isang malaking numero na nakasulat sa pula. Ang kabuuang utang ng pamilya Reyes. Isang halagang makapagpapatayo na ng isang maliit na bahay. Isang halagang sapat para maging desperado ang sinuman. Naramdaman niya ang pamilyar na apoy ng galit na umaakyat mula sa kanyang sikmura. Ang kaunting pag-aalinlangan na natitira sa kanya ay natunaw, napalitan ng isang malamig at matigas na kasiguraduhan. Kaya pala, ito pala ang dahilan. Ang pagiging mabait. Ang pag-aalaga kay Lolo. Ang pag-awit ng kundiman. Ang pagtatanggol sa sarili. Lahat. Lahat ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isang plano para makapasok sa pamilya, para makuha ang tiwala nila, at sa huli, para makakuha ng pera. Tama siya. Mula sa simula, tama siya. Tumayo siya, ang folder ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang bawat hakbang niya palabas ng opisina ay mabigat. Nagmartsa siya patungo sa silid ng kanyang lolo, ang galit ay kumukulo sa kanyang dugo. Pagbukas niya ng pinto, isang payapang eksena ang sumalubong sa kanya. Nakaupo si Ali sa tabi ng kama, binabasahan ang kanyang lolo mula sa isang libro ng mga tula. Ang boses ni Ali ay malumanay at si Don Rafael ay nakikinig ng may ngiti sa mga labi. Ang payapang eksenang iyon ang nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang galit. Isang ahas, sabi niya sa sarili. Isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa biktima nito bago ito tuklawin. Ang bawat ngiti, bawat malumanay na salita ay isang kasinungalingan.
Miss Reyes. Ang boses niya ay pumutol sa katahimikan na parang isang basag na salamin. Napahinto si Ali sa pagbabasa. Napalingon ito sa kanya, at ang ngiti nito ay dahan-dahang naglaho nang makita ang itsura niya. Sumama ka sa akin, utos niya, hindi pinapansin ang nagtatakang tingin ng kanyang lolo. Marco, Hijo. Saan mo siya dadalhin? Tanong ni Don Rafael. Hindi niya pinansin ang matanda. Naglakad siya papasok, hinawakan ang braso ni Ali at hinila ito patayo. Ang pagkakahawak niya ay hindi marahas, ngunit puno ng diin na hindi maaring tanggihan. Sir, ano po ito? Tanong ni Ali, ang pagkalito ay malinaw sa kanyang boses, habang kinakalagkad siya ni Marco palabas ng silid. Hinigit niya ito palabas, isinara ang pinto sa likuran nila, at dinala sa gitna ng malawak na sala. Doon, sa harap ng walang laman na mga upuan, binitiwan niya ito. Inihagis niya ang folder sa ibabaw ng lamisang gawa sa salamin. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalinggaw sa buong silid. Ano yan? Tanong ni Ali, ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Tingnan mo, sabi ni Marco, ang boses ay malamig at walang emosyon. Nanginginig ang mga kamay ni Ali habang binubuksan ang folder. Ang mga mata nito ay nanlaki habang binabasa ang mga dokumento. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama, ang address ng kanilang bahay, at ang malaking, pulang numero na nakatatak sa bawat pahina. Ang halaga ng kanilang kahihiyan. Ang bigat na pasan-pasan niya araw-araw. Bumagsak ang folder mula sa kanyang mga kamay, ang mga papel ay nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Lahat pala ay may presyo, sabi ni Marco, dahan-dahang lumalapit sa kanya na parang isang mga ngasong papalapit sa kanyang huli. Ang bawat ngiti, ang bawat kanta, ang bawat pag-aalala lahat pala ay may katumbas na halaga. Umiling si Ali, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi po totoo yan. Hindi totoo, tumawa si Marco, isang tawang walang saya. Ang laki ng utang ng pamilya mo, Miss Reyes. Isang halaga na hindi mo kayang bayaran kahit magtrabaho ka pa sa buong buhay mo. Kaya ano ang plano mo? Akala mo ba maluloko mo ang lolo ko? Akala mo ba kapag nakuha mo na ang tiwala niya, bibigyan ka niya ng pera para bayaran lahat yan? Lumapit pa siya ng lumapit, hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Ang galit niya ay parang isang pisikal na bagay, isang mainit na pader na pumipiga sa kanya. Kaya sabihin mo sa akin ngayon, bulong niya, ang bawat salita ay puno ng paghamak. Magkano? Sabihin mo sa akin, magkano ang presyo mo? Para matapos na ang lahat ng pagpapanggap na ito. Iyon na ang huling salita. Ang huling patak na umapaw sa baso. Hindi na makapagsalita si Ali. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng kanyang puso at ang mga akusasyon ni Marco. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang mga sakripisyo, ang kanyang pagmamahal sa pamilya, lahat ay binastos at ginawang isang transaksyon. Nakatayo lang siya roon, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. At sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang bagay ang pumutok sa loob niya. Iyahe! Isang malutong na tunog ang pumuno sa katahimikan. Ang sampal ni Ali ay tumama sa pisngi ni Marco ng buong lakas. Natahimik ang lahat. Si Marco, na hindi kailanman nasaktan ng sinuman sa buong buhay niya, ay natigilan. Ang sakit sa kanyang pisngi ay walang-wala kumpara sa gulat na nakita niya sa mga mata ni Ali. Mga matang hindi na puno ng takot, kundi ng purong sakit at galit. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko, sabi ni Ali, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng isang bagong tuklas na lakas. Wala kang karapatang husgahan ako. At sa mga salitang iyon, tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo palayo sa lalaking sumira sa kanyang puso, palayo sa bahay na sumira sa kanyang pag-asa. Tumakbo siya ng walang lingon likod. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ang mahalaga lang ay makalayo. Makalayo sa mga mapanghusgang mata ni Marco de Villa, sa mga salitang tumusok sa kanyang pagkatao na parang mga balaraw. Ang bawat hakbang ay may kasamang patak ng luha. Ang hangin ay tila naubo sa kanyang dibdib, ngunit patuloy lang siya sa pagtakbo hanggang sa marating niya ang pinakamalayong bahagi ng hardin, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga na madalas nilang pagpahingahan ni Don Rafael. Doon, sumandal siya sa puno at dahan-dahang napaupo sa damuhan, hinahayaan ang kanyang mga hikbi na malunod sa katahimikan ng gabi. Tapos na. Ito na ang katapusan. Bukas na bukas, aalis na siya.
Haharapin niya ang mga pinagkakautangan. Haharapin niya ang galit nila. Kahit anong mangyari, mas gugustuhin niya iyon kaysa manatili sa isang lugar kung saan ang tingin sa kanya ay mas mababa pa sa basura. Ang sakit. Sobrang sakit. Hindi ang mga akusasyon tungkol sa pera, kundi ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Marco, na para bang isa siyang walang kaluluwang manggaganso. Ang kaunting pag-asa na baka may nakikita itong kabutihan sa kanya ay dinurog ng walang awa. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang kaluskos ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Agad siyang napalingon, handang tumakbo ulit, iniisip na baka si Marco iyon. Ngunit hindi. Nakatayo doon si Don Rafael. Nakasuot ito ng puting pajama, ang kanyang buhok ay magulo, ngunit may kakaiba sa kanya. Hindi ito ang Don Rafael na nagwawala o nalilito. Ang mga mata niya malinaw. Mailalim. Ang mga matang nakatingin sa kanya ngayon ay puno ng pag-unawa, hindi ng pagkalito. Lolo, bulong ni Ali, pinupunasan ang kanyang mga luha. Dahan-dahang lumapit ang matanda at umupo sa tabi niya sa damuhan. Hindi ito nagsalita agad. Tumingin lang ito sa malayo sa direksyon ng buwan. Pagkatapos ng ilang sandali, bumaling ito sa kanya. At sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito, tinawag siya nito sa tamang pangalan. Ali, sabi ni Don Rafael, ang boses ay mahinahon at malinaw. Huwag kang umiyak. Ang mga matatapang na babae ay hindi umiiyak. Napatingin si Ali sa kanya, naguguluhan. Paano? Paano naging ganito kalinaw ang isip nito? May kinuha ang matanda mula sa bulsa ng kanyang pajama. Isang maliit na kahon na gawa sa maitim na kahoy. May mga ukit ito ng bulaklak na halos nabura na sa katagalan. Mukhang napakatanda na nito. Inilahad nito ang kahon sa kanya. Para sa'yo. Ko. Lolo, hindi ko po pwedeng tanggapin yan, sabi ni Ali, umiiling. Ngumiti si Don Rafael, isang malungkot na ngiti. Tanggapin mo na. At pagkatapos, bumulong ito na para bang isang sikretong matagal ng kinikimkim. Ingatan mo yan, may mga mata ka ng kapatid ni Isabela. Natigilan si Ali. Kapatid ni Isabela? Anong ibig sabihin nito? Bago pa man siya makapagtanong, tumayo na si Don Rafael. Ang linaw sa mga mata nito ay unti-unting nawala, napalitan ng pamilyar na pagkalito. Tumingin ito sa paligid. Nasaan na ba ako? Isabela? Naiwan si Ali na nakaupo, hawak-hawak ang kahon, ang puso niya ay tumitibok ng mabilis dahil sa pagkalito. Sa di kalayuan, nakatago sa likod ng isang malaking puno ng akasya, nakatayo si Marco. Sinundan niya ito, dala ng isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib matapos ang kanilang pagtatalo. At narinig niya ang lahat. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ng kanyang lolo ay parang kulog na bumasag sa lahat ng kanyang paniniwala. May mga mata ka ng kapatid ni Isabela. Hindi't may mga mata ka ni Isabela. Kundi ng kapatid nito. At tinawag niya itong ki Ali. Alam ng lolo niya kung sino ito. Ang teorya niya, ang kasiguraduhan niya na isa itong manggaganso, ay biglang gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Naiwan siyang nakatitig sa dilim, nalilito, at sa unang pagkakataon, nagsisisi. Samantala, si Ali naman ay nakatingin sa kahon na nasa kanyang mga kamay. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang malungkot ngunit pamilyar na himig ang umalingaw sa katahimikan ng gabi, ang himig ng kundiman na kinanta niya para kay Don Rafael. Habang pinapatugtog niya ito, hinaplos niya ang loob ng kahon. Ang pulang velvet na sapin nito ay may gaspang na sa katagalan. Ngunit may naramdaman siyang kakaiba sa ilalim. Isang siwang. Isang ilalim na hindi dapat nandoon. Ginamit niya ang kanyang kuko para itaas ito. At bumukas ito. Isang false bottom. Sa ilalim may nakatago. Hindi ito alahas. Hindi rin pera. Isang maliit na tumpok ng mga lumang papel na tinalian ng isang kupas na laso. Mga sulat. Ang mga salita ng kanyang lolo ay paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Marco. May mga mata ka ng kapatid ni Isabela. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang konsensya. Isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa pagkabulag na dulot ng kanyang nakaraan. Lahat ng kanyang akusasyon, lahat ng masasakit na salitang binitiwan niya kay Ali, ay bumalik sa kanya na parang isang alinggaw ng kanyang sariling kapalpakan.
Anong nagawa niya? Pinanood niya mula sa malayo habang papaalis sa hardin si Ali, dala-dala ang kahon ng musika. Hindi niya ito magawang lapitan. Anong sasabihin niya? Sorry. Gaano kababaw ang salitang iyon kumpara sa pinsalang idinulot niya? Bumalik siya sa kanyang opisina at kinuha ang folder. Tinitigan niya ulit ang mga dokumento, ngunit ngayon, iba na ang nakikita niya. Hindi na ito ebidensya ng isang krimen, kundi testamento ng isang desperadong sitwasyon. Isang sitwasyon na tinulak niya sa bingit ng kahihiyan. Kinabukasan, nalaman niyang humingi ng isang araw na day off si Ali. Hindi niya ito nakita buong umaga. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa hasyenda. Ang ngiti ni Lolo Rafael ay napalitan ng pamilyar na kalituhan. Walang nagbabasa ng tula. Walang kumakanta ng kundiman. Hindi mapakali si Marco. Nagpaikot-ikot siya sa kanyang opisina, sinusubukang mag-focus sa trabaho, ngunit ang mukha ni Ali, ang mukha nitong puno ng sakit matapos niyang sampalin, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Bandang hapon, hindi na niya natiis. Tinawagan niya ang isa sa mga security guard na pinagkakatiwalaan niya. Gusto kong malaman kung nasaan si Aliana Reyes, sabi niya. Huwag mong ipapahalata. Gusto ko lang malaman kung ligtas siya. Hindi nagtagal, tumawag pabalik ang guard. Ang boses nito ay maihalong pag-aalala. Sir, papunta po si Miss Reyes sa isang lumang bodega sa may bayan. Mukhang tagpuan po ng mga hindi magagandang tao. Naramdaman ni Marco ang paglamig ng kanyang dugo. Ang text message. Ang utang. Sundan mo siya. Huwag kang lalapit. Ako na ang bahala. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at mabilis na nagmaneho palabas ng hasyenda. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang isiping napahamak si Ali dahil sa kanyang kawalan ng puso ay isang bagay na hindi niya mapapatawad sa sarili. Kailangan ko lang siguraduhin na ligtas siya, sabi niya sa sarili, isang palusot para itago ang mas malalim na dahilan, ang pag-aalala. Narating niya ang lugar. Isang abandonadong lugar na puno ng mga bodega at matataas na talahib. Mula sa malayo, nakita niya ang sasakyan ng kanyang guard. At sa di kalayuan, sa tapat ng isang kinakalawang na bodega, nakita niya si Ali. Nakatayo ito sa harap ng dalawang malalaking lalaki. Ang mga ito'y mukhang sanggano, ang tipo ng mga taong hindi mo gugustuhing makasalubong sa isang madilim na eskinita. Narinig niya ang sigawan kahit hindi niya maintindihan ang mga salita. Nakita niya ang takot sa mukha ni Ali, ngunit nakita rin niya ang katatagan nito. Hindi ito nagmamakaawa. Nakatayo ito roon, kinakausap ang mga lalaki, kahit nanginginig ang mga tuhod nito. Biglang nagbago ang lahat. Itinulak ng isa sa mga lalaki si Ali. Napasubsob ito sa lupa. Doon na kumulo ang dugo ni Marco. Wala na siyang pakialam sa plano o sa pagtatago. Ang tanging nakikita niya ay isang babaeng nasa panganib, isang babaeng sinaktan niya, at ngayon ay sasaktan na naman ng iba. Pinaharurot niya ang sasakyan patungo sa kanila, ang mga gulong ay umiskor sa graba. Bumusina siya ng malakas. Nagulat ang dalawang lalaki. Bago pa man sila makakilos, bumaba na si Marco mula sa sasakyan. Anong problema dito? Tanong niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpapahiwatig ng panganib. Sino ka? Huwag kang makialam dito, boss, sabi ng isa sa mga lalaki, sinusubukang maging matapang. Ngumisi si Marco. Ako ang boss niya. At kung may problema kayo sa kanya, sa akin kayo may problema. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Nakilala siguro nila kung sino siya mula sa mamahalin niyang sasakyan at sa otoridad sa kanyang boses. Nag-alinlangan sila at sa huli, nagpa siya na hindi sulit ang gulo. Naglakad sila palayo, ngunit hindi bago magbitiw ng isang banta. Hindi pa tayo tapos, miss. Naiwan silang tatlo, si Ali na nakaupo pa rin sa lupa, gulat na gulat, ang guard na nanonood mula sa malayo, at si Marco na nakatayo, ang puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa adrenaline. Lumapit siya kay Ali at inilahad ang kanyang kamay. Okay ka lang? Tumingin si Ali sa kamay niya, pagkatapos ay sa mukha niya. Puno ng pagkalito ang mga mata nito. Dahan-dahan nitong tinanggap ang kanyang kamay at tumayo. Bakit ka nandito? Hindi alam ni Marco kung ano ang isasagot. Ang totoo, dahil nag-aalala ako sa'yo.
Dahil nagsisisi ako. Napadaan lang ako, sabi niya, ang pinakamahina at pinakawalang kwentang palusot na naisip niya. Halika na, ihahatid na kita. Tahimik sila sa loob ng sasakyan. Ang tanging maririnig ay ang kanilang paghinga. Napansin ni Marco ang isang galo sa braso ni Ali mula sa pagkakabagsak nito. Kumuha siya ng first aid kit mula sa glove compartment. Inihinto niya ang sasakyan sa gilid ng daan. Ano nang ginagawa mo? Tanong ni Ali. Hindi siya sumagot. Kumuha siya ng bulak at povidone iodine. Dahan-dahan niyang hinawakan ang braso nito. Nagulat si Ali sa ginawa niya, ngunit hindi ito pumalag. Habang nililinis niya ang sugat, ang kanilang mga balat ay nagdikit. Isang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Ang lapit nila sa isa't isa ay nakakabingi. Amoy niya ang shampoo nito, isang simpleng amoy ng bulaklak na lubos na naiiba sa mga pabango ni Katrina. Nang matapos siya, hindi niya agad binitiwan ang braso nito. Tumingin siya sa mga mata nito. Ali, ni. Hindi niya masabi. Ang salitang sorry ay tila natigil sa kanyang lalamunan. Binitiwan niya ito at muling pinaandar ang sasakyan. Nang makarating sila sa hasyenda, tahimik na bumaba si Ali. Salamat, bulong nito bago pumasok sa loob. Naiwan si Marco sa loob ng sasakyan. Pinanood niya itong maglakad palayo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang assistant. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa utang ng pamilya Reyes, sabi niya. At pagkatapos bayaran mo lahat. Siguraduhin mong hindi niya malalaman na galing sa akin. Gawin mong mukhang isang anonymous benefactor. Pagkababa niya ng telepono, sumandal siya sa kanyang upuan. Isang malaking gulo. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang gumawa siya ng isang bagay na tama. Sakto namang tumunog ang cellphone ni Ali sa loob ng bahay. Ang kaibigan niyang si Cheska ang tumatawag. Ali, hindi ka maniniwala, sigaw ni Cheska sa kabilang linya. May nagbayad ng lahat ng utang natin. Lahat. Isang milagro. Wala nang maniningil sa atin. Natigilan si Ali sa gitna ng sala. Binitiwan niya ang kanyang bag, ang balita ay tila isang panaginip. Tumingin siya sa bintana, sa direksyon kung saan nakaparada ang sasakyan ni Marco. Isang milagro. O isang taong puno ng pagsisisi. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip para kay Ali. Ang bigat sa kanyang dibdib na dulot ng utang ay biglang nawala na para bang isang himala. Ang bawat paggising niya ay may kasamang isang magaan na pakiramdam, isang kalayaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit ang himalang iyon ay may kasamang isang malaking katanungan na may mukha ni Marco de Villa. Umiiwas pa rin ito sa kanya, ngunit iba na ang klase ng pag-iwas. Hindi na ito malamig o puno ng pagbabanta. Ito'y isang pag-iwas na may kasamang hiya, isang awkward na distansya na tila mas naglalapit sa kanila. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya mula sa malayo at kapag nagtama ang kanilang mga mata, ito ang unang umiiwas. Ang Marco na nagligtas sa kanya sa bodega, ang Marco na marahang gumamot sa kanyang sugat, ay ang Marco na hindi maalis sa kanyang isipan. Posible kaya? Posible kayang nakita na nito ang tunay niyang pagkatao. Na nagsisisi na ito sa mga sinabi nito. Ang pag-asang iyon, gaano man kaliit, ay naging isang maliit na kandila sa madilim na pasilyo ng kanyang puso. Ang kandilang iyon ay malapit ng puksain. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Don Rafael na mag-ayos ng isang puzzle sa sala, naramdaman ni Ali ang biglaang pagbabago sa kapaligiran. Pumasok si Marco sa silid, at ang dala nito ay hindi ang awkward na hiya, kundi isang bagyo. Ang kanyang mukha ay walang buhay. Ang kanyang mga mata ay blanko, na parang mga bintanang isinara ng mahigpit. Ito ang Marco na una niyang nakilala, ngunit mas masahol pa. Dahil ngayon, ang lamig ay may kasamang isang basag na pighati. Sa likod nito ay si Katrina, ang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Marco, darling, are you sure about this? Sabi ni Katrina, sapat na para marinig ni Ali. Hindi sumagot si Marco. Naglakad ito papalapit kay Ali, ang bawat hakbang ay mabigat, na para bang pasan niya ang buong mundo. Sa kamay nito ay maihawak na isang litrato. Walang salitang iniabot nito iyon sa kanya. Kinuha ni Ali ang litrato. Siya ang nasa larawan, nakatayo sa labas ng isang coffee shop.
May isang lalaking nag-aabot sa kanya ng isang makapal na sobrang kulay brown. Ang lalaki sa litrato ay si Ines Consunji, ang pinakamalaking katunggali ng Devilla Land Corporation. Aano to, bulong ni Ali. Hindi ito totoo. Isa itong G. Isang ano, Miss Reyes? Isang pagkakamali, sabi ni Marco, ang boses ay patay. May isa pa. Inihagis nito sa mesa ang isang dokumento. Isang kopya ng isang lumang kaso. Ang pangalan ng kanyang lolo sa tuhod, si Ricardo Reyes, ay nakasulat doon bilang pangunahing akusado sa isang kaso ng pandaraya laban sa pamilya de Villa, mahigit 50 taon na ang nakalipas. Ang lahi ninyo tila may kasaysayan na ng panloloko sa pamilya namin, sabi ni Marco. Ang lolo mo noon. At ikaw ngayon. Hindi. Umiling si Ali, ang mundo niya ay nagsisimulang gumuho. Hindi ko alam to. At yung litrato, peke yan. Hindi yan nangyari. Tumingin siya kay Marco, nagmamakaawa. Naghahanap ng kahit katiting na duda sa mga mata nito. Ngunit wala siyang nakita. Ang nakita lang niya ay isang taong nasaktan ng sobra, isang taong muling pinagtaksilan, isang pusong tuluyan ng nagsara. Ang galing mo, sabi ni Marco, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Muntik na akong maniwala sa'yo. Muntik na akong maging tanga ulit. Ang mga salitang itanga ulit ay tumama kay Ali. Naintindihan na niya. Hindi ito tungkol sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa mga dokumento. Ito ay tungkol sa multo ng nakaraan ni Marco, at sa kasamaang palad, siya ang naging kamukha ng multong iyon. Tama pala ako sa simula pa lang, sabi ni Marco, ang boses ay basag. Isa kang ahas. Tumingin ito sa mga security guard na nakatayo na pala sa may pinto. Palabasin niyo siya. Gumuho ang mga tuhod ni Ali. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa sakit. Sir Marco, pakiusap ti. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha niya, sabi ni Marco, tumalikod na ito, na para bang hindi na nito kayang tingnan pa siya. Dalawang guard ang humawak sa magkabilang braso ni Ali. Ang paghawak nila ay magalang ngunit matatag. Sinimulan siyang hilahin palabas. Hindi. Pakiusap, maniwala kayo sa akin, sigaw ni Ali, nagpupumiglas. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Marco, umaasang lilingon ito, babawiin ang kanyang sinabi. Ngunit hindi ito lumingon. Habang kinakalagkad siya palabas ng sala, ang kanyang kamay ay dumaplis sa isang maliit na mesa. Ang kahon ng musika na bigay ni Don Rafael, na lagi niyang daladala, ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Blag! Ang tunog ng nabasag na kahoy ay umalinggaw sa buong silid. Natigil ang lahat. Sa sahig, ang kahon ay basag. At mula sa loob nito, mula sa sikretong kompartimento na natuklasan ni Ali, kumalat ang mga luma at naninilaw na papel. Mga sulat na tinalian ng isang kupas na laso, na ngayon ay nakakalat na sa marmol na sahig na parang mga basag na piraso ng kanyang puso. Ang mga sulat ni bulong ni Ali, sinusubukang abutin ang mga ito habang patuloy siyang kinakaladkad ng mga guard. Sandali ang mga sulat. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ng hacienda ay isinara sa kanyang likuran, kasabay ng pagsara ng pinto sa isang kabanata ng kanyang buhay. Nasa labas si Ali ng mga bakal na tarangkahan ng Hacienda Paraiso. Ang kanyang mga gamit ay nasa isang maliit na bag sa kanyang tabi. Ang tanging bagay na mahigpit niyang hawak ay ang mga piraso ng basag na kahon ng musika at ang mga nakakalat na sulat na pinulot niya bago siya tuluyang itulak palabas. Ang bawat sasakyang dumadaan ay parang isang alok ng pagtakas, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Saan siya pupunta? Paano niya sisimulan ulit ang lahat? Dumating ang bus papuntang bayan. Sumakay siya, umupo sa may bintana, at pinanood ang Hacienda Paraiso na unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Ang bawat metro na lumalayo ay parang isang piraso ng kanyang puso na naiiwan. Nang makarating siya sa apartment ng kaibigan niyang si Cheska, wala siyang ibang nagawa kundi ang umiyak. Ikinuwento niya ang lahat, ang litrato, ang lumang kaso, ang pagtataboy sa kanya. Hindi ko maintindihan, Cheska, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Alam kong hindi totoo ang mga iyon. Pero paano ko ipaglalaban ang sarili ko kung ang lahat ay laban sa akin? Hinaplos ni Cheska ang kanyang likod. Magpahinga ka muna, Ali. Bukas, haharapin natin yan.
Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ali. Nakaupo siya sa sahig, sa tabi ng bintana, tinitingnan ang mga sulat na nasa kanyang kandungan. Ang mga sulat na naging dahilan ng pagkasira ng kahon, ang huling alaala niya kay Don Rafael. Dahil wala nang natitira sa kanya, dahan-dahan niyang kinalas ang kupas na laso. Binuksan niya ang unang sulat. Ang sulat kamay ay lumana, ang tinta ay medyo kumupas, ngunit malinaw pa rin itong mabasa. Mahal kong Rafael. Patawarin mo ako. Ngayong gabi ang huling gabi na isusulat ko ang pangalan mo. Ipinagkasundo na ako ni Ama sa isang lalaking hindi ko mahal. Isang Sandoval. Sabi nila para daw ito sa ikabubuti ng pamilya. Ngunit paano ito magiging mabuti kung ang puso ko ay mananatili sa iyo? Napahinto si Ali. Ang bawat salita ay parang isang tinig mula sa nakaraan. Binuksan niya ang isa pa. Sinubukan kong tumakas, Rafael. Ngunit nahuli nila ako. Ikinulong nila ako sa aking silid. Narinig ko ang usapan nila Ama. Isang kasinungalingan ang kanilang ginawa. Para makuha ang lupain na dapat ay sa iyo, idinawit nila ang pamilya Reyes sa isang kaso ng pandaraya. Ang mabubuting Reyes na walang ibang ginawa kundi ang tulungan tayo. Patawarin mo ako, mahal ko. Masyado akong mahina para ipaglaban ka. At sa huli, ang pinakamasakit na sulat. Ang aking nakababatang kapatid na si Elena, ang tanging nakakaalam ng ating pag-iibigan. Siya ang aking naging tagapag-ingat. Sa kanya ko ipagkakatiwala ang mga liham na ito. Balang araw, sana ay malaman ng mundo ang katotohanan. Mahal kita, Rafael. Hanggang sa kabilang buhay. Elena. Ang lola niya. Si Elena Reyes. Ang kapatid ni Isabela. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang pagkakahawig. Ang pagtawag sa kanya ni Don Rafael na Isabela. Ang mga mata ng kapatid ni Isabela. Ang kaso. Ang mga Sandoval. Si Katrina. Si Katrina Sandoval. Ang kasaysayan ay umuulit. Ang ginawa ng lolo ni Katrina sa pamilya de Villa at Reyes noon ay ang siya ring ginagawa ni Katrina ngayon. Isang pakana. Isang kasinungalingan para sirain ang lahat. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nawala, napalitan ng isang matatag na pagkuyom. Ang apoy ng sakit sa kanyang dibdib ay naging apoy ng determinasyon. Hindi na siya iiyak. Hindi siya magiging mahina tulad ni Isabela. Ipaglalaban niya ang katotohanan. Para sa kanyang lola. Para kay Isabela. Para kay Don Rafael. At para sa kanyang sarili. Tumayo siya. Cheska, tawag niya sa kaibigan. Pahiram ng damit. May pupuntahan ako. Marco de Villa. Nakaupo si Marco sa kanyang malawak na opisina sa De Villa Land Corporation, ngunit pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang kabaong. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa tabi ng mga tambak na dokumento, ay ang mga piraso ng basag na kahon ng musika. Pinulot niya ito bago siya umalis ng hacienda. Hindi niya maalis sa isipan ang huling tingin ni Ali, isang tingin ng pagkasuklam at durog na puso. At ang mga sulat. Ano ang laman ng mga sulat na iyon? Sir Marco, the press conference will start in 5 minutes, sabi ng kanyang sekretarya sa intercom. Tumayo siya, inayos ang kanyang Amerikana. Isang press conference na inorganisa ni Katrina para tilinisin ang pangalan ng De Villa mula sa banta ng industrial espionage. Isang palabas. Habang naglalakad siya papunta sa conference room, ang bawat hakbang ay parang may pabigat. May mali. Isang malaking mali. Aliana Alid Reyes. Humarurot ang taxi na sinasakyan ni Ali. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang mga sulat. Manong, sa De Villa Building po. Pakibilisan. Pagdating niya sa gusali, hinarang siya ng mga gwardya. Sorry, ma'am. Private event po. Kailangan kong makapasok. Importante ito, pagpupumilit niya. Hindi siya pinansin. Nakita niya sa isang TV screen sa lobby ang live feed mula sa press conference. Nagsisimula ng magsalita si Katrina. Bilang CEO ng Sandoval Corp at bilang malapit na kaibigan ng pamilya de Villad. Hindi na nag-isip pa si Ali. Tumakbo siya.
Tumakbo siya papunta sa isang service elevator, hindi alintana ang mga sigaw ng mga gwardiya sa kanyang likuran. Mabilis siyang nakarating sa tamang palapag. Mula sa dulo ng pasilyo, naririnig na niya ang boses ni Katrina. Isang malungkot na katotohanan na may mga taong gagawin ang lahat para sa pera. Mga taong maninira ng reputasyon para lang sa kanilang pansariling interes di. Itinulak ni Ali ang mabigat na pinto ng conference room. Bumukas ito ng malakas. Lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Ang liwanag ng mga kamera ay sumilaw sa kanyang mga mata. Ang daan-daang mga reporter ay napatingin sa kanya. Si Katrina, na nasa podyum, ay natigilan, ang perpektong ngiti ay naglaho sa kanyang mukha. At sa unang hilera, nakita niya si Marco. Nakatayo ito, ang mukha ay puno ng pagkabigla. Tumingin si Ali ng diretsyo kay Katrina. Itinaas niya ang mga sulat sa kanyang kamay. Ang kanyang boses, kahit nanginginig, ay umalinggaw sa buong silid, malinaw at matatag. Sinungaling ka, Katrina. Ito ang katotohanan. Sa isang iglap, ang buong conference room ay sumabog sa kaguluhan. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling kay Ali, ang flash ng mga ito ay walang tigil na kumukutitap na parang mga bituin sa isang madilim na kalangitan. Ang mga reporter ay nagsimulang magsigawan ng mga tanong, ang kanilang mga boses ay naghalo-halo at naging isang malakas na ugong. Ngunit para kay Marco, ang lahat ay tumahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ni Ali, ito ang katotohanan. Nakatitig siya sa babaeng nakatayo sa may pinto, gusot ang damit, magulo ang buhok, ngunit ang mga mata ay nag-aalab sa isang tapang na hindi niya pa nakikita kailanman. Hawak nito ang mga lumang papel, ang mga sulat na parang isang sandata. Anong kalokohan ito? Security! Ilabas niyo ang babaeng yan, sigaw ni Katrina, ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardiya, nagsalita si Marco. Sandali! Ang isang salita niyang iyon ay sapat na para patigilin ang lahat. Naglakad siya papalapit kay Ali, nilagpasan ang mga naguguluhang reporter. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mga sulat na hawak nito. Ano yan, Ali? Tanong niya, ang boses ay mahina, para lang silang dalawa ang nag-uusap sa gitna ng kaguluhan. Hindi sumagot si Ali. Inabot lang nito sa kanya ang isang piraso ng papel. Ang sulat kung saan isinalaysay ni Isabela ang paninirang puri ng mga Sandoval sa pamilya Reyes para makuha ang isang lupain. Binasa ni Marco ang mga salita. Ang tinta na kumupas na sa katagalan ay tila naging sariwa. Ang bawat salita ay isang patunay. Isang patunay ng isang kasalanang inulit pagkatapos ng 50 taon. Sinungaling, sigaw ni Katrina. Gawa-gawa lang yan. Peke ang mga sulat na iyan. Hindi ito pek. Isang boses ng matandang lalaki ang umalinggaw mula sa likuran. Si Ing E. Elizalde, isa sa mga pinakamatanda at pinakarespetadong miyembro ng board. Dahan-dahan itong lumapit. Naaalala ko ang kwentong yan, sabi ni M. Elizalde. Ikinuwento sa akin ng aking ama. Isang malaking iskandalo na pilit ibinaon sa limot. Ang pag-agaw ng mga Sandoval sa lupain ng mga De Villa gamit ang pangalan ng mga Reyes. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Ang mga salita ni M. Elizalde ay ang huling pako sa kabaong ni Katrina. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hinarangan na siya ng mga gwardiya. Hindi pa tayo tapos, Marco. Sisirain kita. Sisirain ko kayong lahat, sigaw niya habang kinakalagkad siya palabas. Ngunit hindi na siya pinapansin ni Marco. Ang buong atensyon niya ay nasa babaeng nasa harap niya. Ang babaeng winasak niya dahil sa kanyang pagkabulag. Ali, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Ngunit umiling si Ali. Tumalikod dito at nagsimulang maglakad palayo, papalabas ng conference room, papalayo sa kaguluhan. Papalayo sa kanya. Isang panik ang bumalot kay Marco. Hindi. Hindi pwedeng ganito matapos ang lahat. Ali, sigaw niya. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng silid, hindi pinapansin ang mga tawag ng kanyang sekretarya o ang mga tanong ng mga reporter. Hinabol niya ito sa pasilyo, sa elevator, hanggang sa lobby ng gusali. Ali, sandali. Ngunit hindi ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa paglakad palabas, sa gitna ng nagsisimulang pag-ulan.
Sinundan niya ito sa labas. Ang mga tao sa kalsada ay nagmamadaling sumilong, ngunit si Marco ay walang pakialam sa ulan na bumabasa sa kanyang mamahaling Amerikana. Ang tanging nakikita niya ay si Ali na papunta sa isang bus stop sa kabilang kalsada. Tumawid siya, hindi alintana ang mga businang galit. Narating niya ang bus stop kung saan nakatayo si Ali, nanginginig sa lamig, nag-aabang ng masasakyan. Ali, pakiusap. Lumingon ito sa wakas. Ang mukha nito ay basang-basa, hindi lang dahil sa ulan, kundi dahil sa mga luha. Ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng isang malalim na pagod. Ano pa ang kailangan mo, Sir Marco? Tanong nito, ang boses ay walang buhay. Napatunayan ko na ang katotohanan. Tapos na ang trabaho ko. Ang salitang Giserg ay parang isang sampal sa kanya. Huwag mo akong tawaging ganyan, sabi niya. Pakiusap. Lumapit siya. At sa harap ng ilang taong nag-aabang din ng bus, sa gitna ng malakas na ulan, dahan-dahan siyang lumuhod sa basang semento. Nagulat si Ali. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig. Nanginginig. Patawarin mo ako, Ali. Tumingin siya sa mga mata nito, hinahayaan nitong makita ang lahat ng pagsisisi, lahat ng sakit, lahat ng katotohanang matagal na niyang itinatago. Nabulag ako ng nakaraan ko. Naging duwag ako. Natakot akong masaktan ulit kaya sinaktan kita. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Alam ko. Pero pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon para ipakita sa'yo na hindi ako ang lalaking nakilala mo. Pakiusap. Ang mga luha ay malayang dumaloy mula sa kanyang mga mata, humahalo sa ulan, ngunit wala na siyang pakialam. Sa sandaling iyon, hindi siya ang Hindi siya si Marco de Villa. Isa lang siyang lalaking nakaluhod, nagmamakaawa para sa kapatawaran ng babaeng mahal niya. Tumigil ang panginginig ni Ali. Nakatitig lang ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi niya mabasa. Dumating ang bus, huminto sa kanilang harapan. Ang pinto nito ay bumukas, isang paa niya ay para tumakas. Tumingin si Ali sa bus, pagkatapos ay sa kanya na nakaluhod pa rin sa gitna ng ulan. Ang buong mundo nila ay huminto, naghihintay sa kanyang desisyon. Ang mga labi nito ay bahagyang bumuka. Marco D. Ang hangin sa Hacienda Paraiso ay iba na. Wala na ang bigat ng mga lihim at ang lamig ng pagdududa. Ang amoy ng sampagita at rosal ay malayang humahalo sa halakhak na nagmumula sa hardin. Isang maliit na batang lalaki na may kulot na buhok at mga matang kasing talim ng kay Marco, ang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Rafa, dahan-dahan lang, sigaw ni Ali, tumatawa habang pinapanood ang kanyang anak. Si Aliana Reyes, hindi, si Aliana de Villa na ngayon, ay hindi na ang babaeng gusgusin at puno ng takot. Ang suot niyang simpleng puting bestida ay nagpapakita ng kanyang kumpiyansa. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay abot tenga. Isa na siyang ganap na nurse sa isang pampublikong ospital sa bayan, isang propesyon na binitiwan niya noon, ngunit binalikan ng may bagong layunin. Hayaan mo siya, mahal, sabi ng isang boses sa kanyang likuran. Isang pares ng malalakas na braso ang yumakap sa kanya mula sa likod. Ang pamilyar na amoy ni Marco ay bumalot sa kanya. Hinalikan siya nito sa sentido. Masyado kang kamukha ng tatay mo, Rafael V., sabi ni Marco sa kanilang anak. Laging may hinahabol. At ikaw naman, sabi ni Ali, humarap sa asawa, lagi mo namang nahuhuli ang hinahabol mo. Nagitian sila, isang ngiting puno ng mga alaalang kanilang pinagdaanan, ang sakit, ang paghilom, at ang pag-ibig na naging mas matatag dahil sa mga pagsubok. Ang pagpapatawad ay hindi naging madali. Kinailangan ng panahon. Kinailangan ng mahabang pasensya mula kay Marco at ng isang malaking puso mula kay Ali. Ngunit sa bawat araw na lumipas, ang mga sugat ay unti-unting naghilom, ang tiwala ay muling nabuo, at ang pag-ibig, na sa simula ay isang maliit na usbong, ay lumago at namulaklak. Ang Hacienda Paraiso ay nagbago rin. Hindi na ito isang toreng-garing na nagtatago ng mga multo ng nakaraan. Ang isang bahagi nito ay ginawa nilang isang foundation, isang scholarship program para sa mga mahihirap ngunit matatalinong estudyanteng nais maging doktor o nurse. Ang pangalan ng foundation, The Isabella Reyes Foundation. Maya-maya, naglakad sila papunta sa isang tahimik na bahagi ng hacienda, kung saan nakatayo ang isang maliit na kapilya.
Sa tabi nito, sa ilalim ng isang puno ng kalachachi, ay may dalawang puntod. Ang isa ay lumana, ang pangalan ni Don Rafael de Villa ay nakaukit dito. Pumanaw ito ng payapa 1 taon matapos ang mga kaganapan sa press conference, na para bang naghintay lang na maitama ang lahat bago ito tuluyang magpahinga. Ang isa naman ay bago. Ang pangalan ni Isabela Reyes ang nakaukit dito. Matapos ang masusing paghahanap, natagpuan nila ang kanyang labi sa isang lumang sementeryo sa probinsya. Inilipat nila ito para sa wakas ay makasama na nito ang lalaking minahal nito. Inilapag ni Marco ang isang puting rosa sa puntod ng kanyang lolo. "Lolo, sana masaya na kayo," bulong niya. Lumapit naman si Ali, kasama ang maliit na si Rafa, at naglagay ng isang kumpol ng sampagita sa puntod ni Isabela. "Lola Isabela," sabi niya sa puntod. "Sa wakas, magkasama na kayo." Tumingin si Ali kay Marco, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha, ngunit ito'y mga luha ng kaligayahan. "Natapos na ang kwento nila," sabi niya. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay, ang mga daliri nila ay magkasalikop na parang mga ugat ng puno. Ang maliit na kamay ni Rafa ay humawak din sa kanila. "At tayo," sabi ni Marco, hinila si Ali palapit sa kanya, "sinisimulan pa lang natin ang ating kwento." Tumingin sila sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbigay ng isang mainit na sinag sa kanilang tatlo. Isang pamilya. Isang pag-ibig na binuo, hindi sa kawalan ng mga sugat, kundi sa tapang na harapin at paghilumin ang mga ito ng magkasama. Ang kanilang paraiso ay hindi isang lugar, kundi isang pakiramdam, ang pakiramdam ng pagiging tahanan sa piling ng isa't isa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Aliana. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagtatagpo na puno ng pagdududa, hanggang sa mga luhang pumatak dahil sa sakit at pagtataksil, at sa huli, sa matamis na tagumpay ng pag-ibig at pagpapatawad. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat emosyon na kanilang pinagdaanan. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Ali sa bawat paghusga, at naramdaman ko rin ang pader na itinayo ni Marco sa paligid ng kanyang puso. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang pag-asa. Sapagkat ang kwento ng Hacienda Paraiso ay hindi lamang isang simpleng kwento ng pag-ibig. Ito ay isang paalala na ang lahat sa atin ay may dalang mga sugat mula sa nakaraan. Mga sugat na kung minsan ay nagiging dahilan para tayo ay matakot, magduda, at makasakit ng iba. Ngunit ito rin ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa isang taong perpekto. Natatagpuan ito sa isang taong may sapat na tapang na tingnan ang ating mga sugat, yakapin ang ating mga pagkakamali, at sabihing, "Nandito ako." Sabay nating paghilumin yan. Naway ang pag-ibig ni na Marco at Ali ay mag-iwan sa inyo ng inspirasyon na magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At inspirasyon na maniwala na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bagong umaga, isang bagong paraiso na naghihintay. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais naming marinig ang inyong kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Paalam!